Revelasyon sa CCTV ni Sandro Mulak, labis ang pagkabalisa paglabas sa hotel room. Ano nga ba ang nangyari? Isang CCTV footage na nagpapakita ng mga pangyayari bago at pagkatapos pumasok ni Sandro Mulak sa hotel room, kung saan naroon ang mga independent contractor ng GMA na sina Jojo Nones at Richard Cruz, ay ipinakita na nga sa publiko. Makikita sa footage ang pagbabago sa kilos ni Sandro bago at pagkatapos niyang pumasok sa kwarto, kung saan umano siya pinilit nga nitong dalawa. Ayon nga sa footage, kitang-kita ang malaking pagbabago sa asal ni Sandro matapos lumabas mula sa kwarto. Ayon sa mga ulat, lumabas si Sandro mula sa kwarto na tila umiiyak at balisanga, na parang may nangyaring hindi maganda sa loob. Inilarawan ng kanyang mga kilos na may malaking posibilidad na may nangyaring mali sa kanya sa likod ng pinto ng hotel room, ayon kay Attorney Zuleika Marie Conales, isang investigador ng NBI. Noong nagpunta siya doon sa hotel na naka-check-in ang dalawang subjects, normal at relax ang movement ni Sandro. Pero after nung nangyari ang insidente, makikitang nagbago yung kanyang kilos. Siya ay mabilis na maglakad, balisa at parang distress and very anxious, dagdag pa niya. Sinabi nga rin ni Attorney Conales na ang footage ay naaayon sa kanilang mga natuklasan na nakaranas si Sandro ng isang nakakabahalang pangyayari sa loob ng kwarto ni na Jojo at Richard. Tapos ngang ilabas ng NBI ang CCTV footage mula sa hotel ni Sandro at hotel ng dalawang independent contractor ng GMA, naglabas nga itong si Sandro ng hinaing at epekto ng nagawa nito sa kanya. Grabe nga yung traumang sinapit nitong bata, pero dahil sa kanyang katapangan is humarap pa nga rin siya sa publiko para sabihin kung ano nga yung katotohanan. Matatandaan nga guys na itinanggi ng dalawang independent contractor ang mga akusasyon laban sa kanila. Gayunpaman, si Sandro na nahihirapang magsalita pa rin dahil sa kanyang mga karanasan, ay nagpumilit na walang dahilan para siya ay gumawa nga ng kwento. Sino nga ba naman guys ang ipapahiya yung sarili sa harap ng publiko guys, no? Dahil nga dyan guys sa kanyang pahayag at sa mga ebidensyang nakalap, ay patuloy na pinag-aaralan sa gitna ng pagpapatuloy na investigasyon. Grabe yung pagka-traumatize nga nung bata, no? It was unfortunate that when he was being asked as a resource person in the Senate, ay ganun pa yung treatment at klase nga ng pagtatanong sa kanya. I could just imagine how he felt that time. Tama yung observation ni Miss Karen Davila nga guys, no? Sandro, be strong. I know the succeeding days will be difficult for you and your family. Just hold on and fight for what is right. May the Lord bless you. So that's it guys. Sama-sama nga nating saluduhan itong si Sandro Mulak para sa kanyang katapangan sa pagharap nga sa publiko, at sama-sama rin natin siyang ipag-pray para makamit nga niya ang hustisya. Kung ano ang inyong mga komento, suggestion at reaksyon, i-comment nyo na yan dali. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like and share. Maraming salamat. Ingat po ang lahat and God bless.